At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Na nila na nag-resign na si BP Sara, kinakausap pa na tulungan na ikampanya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayun, si Sir Badong, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, na BP Sara tinanggihan si PBBM na ikampanya ang admin na nakakatawa, no? Matapos ang lahat, clueless eh. O parang si BBM clueless na nagaganap talaga sa kapaligiran, no? Si PBBM, inaasahan niya pa rin na ikakampanya ang kanyang administrasyon. Kumbaga yung mga tatakbo nga, no, siguro sa senatorial nila, 'di ba? Na ikakampanya ni VP Sara. So, ito yung sinasabi ni Sir Badong na parang clueless, walang kaalam-alam si PBBM ba sa mga nangyayari? 'Di ba? Kasi kung alam ni PBBM ang mga nangyayari, syempre mahihiya ka talagang magsalita pa o hikayatin siya na suportahan ka. 'Di ba? Kasi nga, unang-una, kung ano-ano ang inako sa kay BP Sara, ganyan-ganyan, na nanggagaling sa mga alitap-tap, no? Ginaginawa ng mga alitap-tap na nasa paligid ni PBBM. Tapos biglang ganito, yung malalaman natin na umaasa siya na ikakampanya pa rin ni VP Sara yung kanyang mga manok. Aba. Ayun, no? Baka si PBBM walang alam sa ganyan na mga alitap-tap lang nakakaalam. Pero hindi rin natin kasi parang imposible ding hindi alam ni PBBM yung mga nangyayari. 'Di ba? Or busy ba siya? Hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng mga alitap-tap niya kay VP Sara. Diba? Kampanya yung mga admin senatoriables. Ganun din po, in fairness po, tinanggihan din ni BP Sara yung tatay niya na ikampanya. Okay, pero may basic difference yun. Okay, ito po, ang significance po ng mga matataas na survey ni BP Sara. Kung papansinin niyo po, before po siya mag-resign, yung mga survey na ginawa before siya mag-resign, may pagbaba po, di ba? Bumababa yung kahit siya pa rin pa pinakamataas, pero may pagbaba po. Pero dahil nag-resign siya, tumaas na uli yung kanyang rating. Okay, may ano yun eh. May kahulugan po yun. Yan po mga pag-uusapan natin. Ay kasi kaya bumaba yun, medyo pinag-iisipan siya noong mga panahon na yun eh. Kasi 'di ba 'yung nangyayari sa mga Duterte, sa mga sa mga kamag-anak niya, 'di ba? Kay Tatay Digong, kay Basti Duterte, tapos nung nasa administrasyon pa si VP, hinihingan siya ng komento about sa mga nangyayaring ganon, is hindi siya nagsasalita, 'di ba? Hinintay siya, parang iba iniisip na kumakampi ba to sa administrasyon sa kabila ng ginagawa sa pamilya niya. Parang ganon 'yung naiisip siguro sa kanya dati. Pero nung simula nung nag-resign nga siya, ayun, doon na talagang si VP Sara talaga isumusuporta sa pamilya niya kung ano ang ipinaglalaban ng mga nila Tatay Digong. 'Di ba? Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Okay, si VP Sara po, tinanggihan niya si BBM. Tignan nyo kung gaano is either clueless o sagad-sagarang manggagamit. Alam niyo 'yun? Alam nila yung nangyayari. Alam natin lahat yung nangyayari. Yung Duterte at mga Marcos, wala na 'yan, no? Matagal na. Huli na nga si BP Sara. 'Di ba? Yung deklarasyon ni BP Sara nung sinabi niyang wala nang unity. Dahil actually sarcastic 'yun eh. Yung pagkakasabi ni BP Sara na wala na unity, dahil ang unity naman ay naganap lang yan nung eleksyon. Dahil tapos na eleksyon, wala nang unity. Ako, ang paniniwala... Tsaka hindi naman si VP Sara ang sumira ng Uniteam kaya nawala yan eh. Yes, yung Uniteam, nung eleksyon lang yan. Pero kung naging maayos ang samahan na yan, at walang naging anay dyan, 'di ba? Magiging maayos yung Uniteam na yan hanggang ngayon. Yan ang pinaka magiging malakas na partido kung tutuusin. 'Di ba?
Kasi diyan magtitiwala ang mga mamamayan. Kasi nga noong 2022, kaya talaga nanalo ang Uniteam dahil diyan nagtiwala ang mga mamamayan na magbabago ang ating bansa. Nagbago naman. Diba? Nagbago siya. Ang mahal. Kung ano-anong nangyari na hindi natin inaasahan talaga. No? Hindi yun ang inaasahan nating pagbabago. Diba? Pero sobra naman yung pagbabagong nangyari. Pala ko ron, sarcastic yung pagkakasabi niya nun. Kasi, ganun yung pakiramdam niya. Di ba? Election lang pala yung Uniteam. After ng election, wala na pala. Tignan niyo yung pronouncement niya, yung pinag-usapan natin kanina. Isa sa mga dahilan ng pagre-resign niya, yung personal. Ano yung personal? Yung sa kanila ni BBM. Ano yung sa kanila ni BBM? Yung mga pinag-usapan nila, kaya siya napapayag. Napakasimple nung sinasabi ni BP Sara. Meron silang usapan, kaya siya napapayag. Di ba? May usapan sila kaya napapayag na mag-BP. Isa yun sa dahilan kung bakit siya nag-resign. O di kahit na... Kasi di ba ayaw niya tumakbo bilang VP, gusto niya mag-mayor, tinutulak nga din siyang presidente noon. Kaso talagang ayaw niya dyan sa posisyon na yan. Kaya yung sinasabi nung ilan na ang mga Duterte daw ay sakim sa kapangyarihan. Mariosep, kita nyo naman todo pilit. Todo kumbinse kay VP Sara para tumakbong Vice President para kay PBBM. Di ba talagang hinilot-hilo talaga nila? Oh, ano yung sakim sa kapangyarihan doon? Di ba? Kung tutuusin, kung talagang sakim siya sa kapangyarihan, hindi pa nagsasalita siguro yung mga Marcos nung eleksyon, umuo na siya eh. Sabihin, sige, BBP ako sa'yo. Sabihin, bakit parang alam mo na yung sasabihin namin di ba dapat ganon? No, hindi siya nangunguna. 'Di ba? May pilit factor pa 'yon, mayroong convince factor pa nangyari. At isa pa, 'di ba? Pwede niya namang labanan si PBBM nung panahon na 'yon. Duterte is Duterte. Pagpalagay natin sinasabi nila Marcos is Marcos, may mga loyalist at supporter ang mga Marcos, pero ang Duterte ay Duterte din. Tandaan nyo, nanalo si Tatay Digong na presidente, ang ibig sabihin nagtiwala sa kanya ang buong sambayan ng Pilipino kay Tatay Digong. So, may pag-asa na maaring manalo o may laban si VP Sara kay PBBM nung mga panahon na 'yon. Pero hindi nila ginawa. Hindi rin ginawa ni Tatay Digong. Kung tutuusin, pwede niyang patakbuhin presidente si VP Sara kung merong gustong pagtakpan na si Tatay Digong sa hindi magandang nagawa niya nung administrasyon niya. 'Di ba? Pero hindi nangyari 'yon. Pinatakbo niya, pumayag siyang tumakbo bilang Vice President si VP Sara kay PBBM. 'Di ba? So nasaan yung sakim sa kapangyarihan? Doon ako naiimbiyer na eh. Doon sa sinasabi nilang sakim ang mga Duterte sa kapangyarihan. 'Di ba? At nung maayos pa si PBBM at ang mga Duterte, 'di ba nagsalita si FPRRD, ayaw niyang patakbuhin si VP Sara bilang presidente kahit capable, 'di ba? Parang mga ganong salita. Kahit na gano'n na pwede si VP Sara na maging presidente, 'di ba? Ayaw ni Tatay Digong dahil mabigat na responsibilidad daw ang pagiging presidente. Nasaan doon ang sakim sa kapangyarihan? Alam ng mga Duterte na maaari silang manalo sa mga susunod na eleksyon, pero hindi sila gumagawa ng kilos tungkol doon. Ang gusto nila tumigil na sa ganyan at bumalik na lang sa Davao. Kaya sinasabi nila sakim sa kapangyarihan ng mga hindi po ako naniniwala. Kaya hindi nyo ako makumbinse, no, na ang mga Duterte ay ganyan. Kahit maraming nagsasabi o naghihimok sa akin na bakit ko pinagtatanggol ang mga Duterte, bakit ako nagsasalita para sa... Hindi po ako nagsasalita o nagtatanggol sa mga Duterte. Nakikita ko lang po na meron po silang katwiran. Dahil kung wala silang katwiran, hindi para magsalita ako ng maayos sa kanila. Kahit na hindi natin alam, mukhang idedetalye niya sa susunod. Ang sinasabi niya, hindi tinupad ni BBM yung mga ipinangako sa kanya, kaya siya napapayag. Kasi ayaw talaga ni BP Sara ng tumakbo. Gusto niya mag-mayor eh. Okay. Tapos ngayon, naghanap na ang lahat, nag-resign na siya.
hanggang sa nag-resign na siya, may pronouncement pa rin si PBBM na makikita natin sa eleksyon kung si VP Sara ba ay administrasyon o oposisyon. Hanggang sabay ganun, no? Meron pa kayang dahilan para mag-stay si VP Sara sa administrasyon. 'Di ba? Yun ang tanong doon eh. Nung nakaraan, 'di ba dati, is nag-stay naman siya. Kahit nagkakaroon ng gulo yung pamilya niya at si PBBM, is nag-stay pa rin siya. 'Di ba? Siguro hinintay ni VP Sara na mag-ayos o magsalita para sa kanila, kaso nga lang walang narinig. Kahit naman yung mga taong bayan, alam naman nila na walang naging depensa kay VP Sara simula nung pinagpupukol siya ng bato ng mga alitap-tap. 'Di ba? Wala tayong narinig na pagtatanggol, no? Hindi na yung dahil sa kapartido mo o kasama mo o ka-administrasyon mo o nasa gabinete mo. Wala tayong narinig na pagtatanggol bilang kaibigan. Na kahit papaano ay depensahan man lang. Yun ang kinulang dun. 'Di ba? So, sa tingin ko, parang malabo eh. Nasabihin na, antayin natin kung ano magiging desisyon ni BP. Sigurado yun. 195% hindi sasama o susuporta yan. 'Di ba? Kasi kung sasabihin mo, sumuporta ka sa akin bilang kaibigan, pwede niya rin sabihin na, dinipensa mo ba ako bilang kaibigan? Ganun yun eh. 'Di ba? Kasi kung gusto mong suportahan ka or suportahan yung mga ginagawa mo, dapat isinusuportahan mo rin siya. Ganun ang magkaibigan eh. 'Di ba? Kung tunay kang kaibigan, hindi lang sa sarap o ginhawa mo siya kasama eh. Kahit sa hirap o kagipitan, dapat kasama mo siya. Hindi mo siya iniiwan. Hindi mo siya nilalaglag. Dapat lagi mo siyang pinagtatanggol. Kung matali kayong magkaibigan, walang pinagkaiba sa magkapatid yan. Kasi nakita naman natin yung closeness ni VP Sara at ni PBBM noon. No? Na inaasahan natin kung sino man ang tirahin sa kanilang dalawa is nandiyadyaan yung, pagtatanggol ko si VP Sara, ipagtatanggol ko si PBBM. Dapat may ganun. Kaso hindi natin nakitaan simula nung pinagpupukol si VP Sara ng mga alitap-tap. Yun ang kulang at hindi nangyari. Yung sa kahuli-hulihan, no? Talagang, yun nga, dalawa lang, no? Is either clueless talaga siya sa nagaganap or matindi talaga yung pagiging mangga nilang pamilya. Yung clueless na yan, parang napaka-imposible na hindi niya alam yung mga nangyayari. 'Di ba? Alam niya yung nangyayari. Lalong-lalo na yung mga alitap-tap ang gumagawa. Puwera na lang kung habang nangyayari yon, yung mga panahon na yon, yung ginagawa ng mga alitap-tap kay VP Sara is natutulog siya. Nila matindi talaga yung pagiging mangga. Yun lang po mapapaliwanag ko ron. Wala nang iba. Akalain mo, yan po, sa mga nakikinig po na anti-Duterte at pro-Marcos. Pakinggan nyo yung presidente nyo. Kala ko ba ang lakas-lakas nyo? Survey na nagsasabi na hindi kayo malakas dahil kulelat si Martin. Ngayon, nabisto na gustong patulungin ni PBBM si Inday Sara. Kasi nandoon yung suporta, nakikita nila, kapag tumulong sa atin to, malakas to. 'Di ba? Pruweba na yan eh. Nakita na noong 2022 yan eh. 'Di ba? Ngayon pala kailangan nila, bakit hindi nila pinangalagaan? 'Di ba? Kung pinangalagaan nila yan, di wala sanang problema ngayon. Yun ang pagkakamali nila eh. Simula ng mga naupo sila, tapos may mga nalagay doon sa mga posisyon ng mga alitap-tap, is naging kampante na sila na ang buong akala nila, kaya nanalo ang mga Marcos dahil sa supporter nila. 'Di ba? Hindi nila alam na dahil din sa mga supporter ng mga Duterte. Nagsama ang supporter ng Duterte at ng Marcos, kaya mas lalong lumakas. Kasi kung hindi magsasama ang supporter ng Duterte at ng mga Marcos noon, alam niyo yung tumakbo ng BP si PBBM tsaka si Leni. 'Di ba nanalo si Leni? Dapat ganun lang kalaki 'yun. Maaaring delegates pa si PBBM doon. Pagpalagay natin hindi naman siguro siya delegates kasi hindi naman ganun kalaki yung mga supporter ng mga nakalaban nila. Nung nakalaban niya.
Kaya talagang may pag-asa siya, pero hindi aabot ng ganun ng 30 million. Hindi aabot ng ganun yun. Kaya umabot ng ganun yun dahil sa supporter din ni VP Sara. Halos nagsama yan, nagsuportahan yan. Sana yun ang inisip nyo bago kayo mag-isip na pag-initan yung mga Duterte, or wag na yun din ang isipin nyo yung nagawa ng mga Duterte para sa kanila. Dahil malaking bagay ang ginawa ng mga Duterte para sa mga Marcos. No, lagi nating sinasabi dito, ang importanteng nagawa nila, ang pinaka-importante sa lahat ay yung maihimlay si FEM, 'di ba? Sa himlayan na hindi ginawa ng kahit sinong administrasyon. 'Di ba? At hindi ginawa ng mga sumisip-sip ngayon sa administrasyon. 'Di ba? Sa akin, ano na po yun yung talagang desperadong moves. Kung talagang kung talagang naniniwala sila na matindi yung suporta sa kanila ng tao, bakit kinakailangan mo pa yung alanganin ka? Alanganin na sila kay VP Sara. Wala na. Ganun po sila kadesperado. Kasi kung malakas kang tao, katulad natin, malakas tayong mga BBM, nag-aalanganin pa lang si Tolentino. Tinabla na natin, di ba? Sinabi pa lang ni Bato na hindi namin alam kung tatakbo ba yan o doon tatakbo sa kabila. Tablahin na natin yan kung nag-aalanganin ka. Malakas tayo. Tayo tunay na malakas. Yung Duterte ang tunay na malakas. Yung naglalakas-lakasan. Alam na nila na nag-resign na si VP Sara. Kinakausap pa na tumulong. Tulungan na ikampanya. Ganun kapopular si VP Sara. At saka may balita ako, yung nanood daw ng SONA is kukunti lang yung mga nag-share. Hindi ganun kainit. No, hindi milyon. Pero syempre nabago na po 'yan, no? Mas popular na. Mas popular na ngayon. Nakalimutan ko lang po, pag-uusapan din po natin yung PIP. Ito po hindi na po sa Southeast Asia. Yung mga unang pinag-uusapan natin Southeast Asia. Ngayon po, sa buong mundo, ikalima po ang City of Manila na pinaka-worst na syudad pagdating po sa seguridad. Grabe, no? Worst tayo. Pero ganyan na po ang balita. Alam nyo noon, nung panahon ni Duterte, may mabalitaan lang na bumaba tayo na rating. O hindi tayo mga worst, ha? Yung mataas pa rin pero bumaba lang. Eto na yung mga dilaw, no? Babanat na yan. Pero ngayon, tahimik pa rin, no? Worst na yung Manila. Ikalima na, tahimik pa rin. Kaya tahimik sila kasi binibigyan sila ng pabor. Diba yung mga dilaw, kapag binibigyan sila ng pabor, ganyan sila Yun ang gusto nilang mangyari. Pero kapag alam nilang kontra sa kanila, hindi tayo binibigyan ng pabor niyan. Ayan, kung ano-ano ang ibabanat niyan. Diba? Kaya nga kumakampi na sila, nakikipag-tandem na Bokiki lalo yung admin natin. Lilipas din yan. Dehin Bokiki, hayaan lang, lilipas din yan. Wala na po, hindi na po. Kayo na po nalilipasan. Actually, hindi na hinahanap si BBM sa lahat Komento ni BBM, hindi na hinahanap. Napupunan nyo ba? Lahat na nang hinahanap, ano masasabi ni BP Sara? Teka muna, huwag kayo magmadali. Yung mga kalaban ni BP Sara, huwag nyo madaliin. Hindi pa siya presidente. dati, tatandaan nyo, nakikipag-unahan si Leni Robredo. Pag may statement na si Leni, hanapin, nasaan ang presidente? Nasaan ang statement ng presidente? Ngayon po, wala na naghahanap. Alam na ng tao, hindi yan kikibo. Matagal po yan. No? Matagal na naman yan. PIP po sa wars o sanay na lang. Nakasanayan na. Hindi na kumikibo sa mga brownout, sa NAIA. Hindi na po kumikibo sa lahat. Imbis yung bansa natin, no? Maging maayos, mabalitaan sa buong mundo na nagiging maayos, umaangat, nagiging worse pa yung balita. Diba? Ako, ibig sabihin yung walang nangyayaring progreso sa bansa natin kung ganyan ang nangyayaring resulta. Sa Pogo, hindi pa kumikibo. Kumibo na ba sa Pogo? Tinanggal na raw, tinanggal. Lahat po ng kapalpakan. Wala na pong kibuan. Pinalipas na. Kayo na paglilipasan. Okay. Wala na Ayaw na kumibo Tapos ngayon pahinga. Siguro may nakatakda ngayon mamigay ng ayuda. Kung marunong kayo magbasa ng sitwasyon, hindi kayo natutulungan ng ayuda. Sabi ko nga sa inyo sa mga marunong magbasa, ang ayuda, sinong natutuwa sa ayuda? Yung mga nabigyan. Sigurado ba kayo na majority
Yung pinupuntahan yung probinsya, majority no nabibigyan nyo. Hindi lahat. Hindi nyo nabibigyan yung majority. Hindi lahat nabibigyan ng ayuda, edi dapat meron na ako. Hindi nga nakakarating sa akin yung ayuda. Nababasa ko lang sa mga Facebook, o bibigyan ng ayuda tong lugar na to. Halimbawa, lugar ko, ganun, pero wala yung pangalan ko. So, ibig sabihin nun, no? Joke lang. Mas maraming galit sa ayuda. Kasi kung tutusin ng ayuda, no? Kung maayos naman ang bansa mo, walang dinadaan ng krisis, 'di ba? Is hindi naman dapat mamigay ng ayuda. Siguro eto, pwede silang mamigay ng ayuda kasi nga galing sa krisis yung mga tao. Ibig sabihin galing sa kalamidad na nangyari, 'di ba? Todo baha, 'di ba? Yung bagyo, marami talagang nag-back to zero. Maraming gamit ang nasira, ganto, ganyan. Syempre bibili na naman sila kahit papaano. Malaki yung maitutulong nun, pantawid. Kaso nga lang, yung pamimigay ng ayuda naman dati, yun ang kino-question natin kasi wala namang nangyayaring ganun. Kumbaga kasi pag-aaksaya ng pera yun eh. Kung wala namang nangyayaring kalamidad o krisis o kung ano man sa bansa natin, hindi mo na dapat magbigay ng ayuda. Yes, nakakatuwa kapag magbibigay ng ayuda. No, matutuwa ka kasi may matatanggap ka. Pero syempre, iisipin mo sa tatanggapin mong ayuda, 'di ba? Hanggang kailan lang 'yan? 'Di ba? Mga 1 linggo o baka ubos na 'yan. Bakit hindi natin isipin yung long term? 'Di ba? O pababain niyo na lang yung mga tinda, yung mga bilihin. 'Di ba? Yun long term 'yun. Kahit walang ayuda, is bumaba naman yung mga bilihin. Mas nagiging afford ng mga tao. At isa pa, yung pinamimigay na ayuda, dahil nagbabaha sa Metro Manila, bakit hindi nyo na lang ipagawa nung mga pinagmumula ng baha na yun? Gumawa kayo ng mga harang para mapigil yung baha. Diba? Ganun yun eh. Long term ang kailangan natin, hindi short term. No? Hindi yung 1 araw ka lang mabubusog, 2 araw, 1 linggo. Hindi yung ganun. Dapat kung tayo nasa pwesto, dapat lagi nating iniisip ay yung long term na pagtulong. 'Di ba? Yung talagang mararamdaman ng mga tao na ito yung nagawa niya, hindi yung 1 linggo lang o 2 araw lang. 'Di ba? Kailangan long term. Yung habang buhay nila talagang malalaman na ikaw ang gumawa niyan. Dapat ganun. Kaya kapag ako naging presidente, gusto ko puro long term. Hindi na rin ako bababa, mga katunay. Hindi, kailangan talaga ganun. Huwag kayong mag-iisip ng puro short term lang. No? Yung ayuda, kasama yan. Pero bakit hindi kayo gumawa ng mga solusyon para masolusyonan yung problemang nangyayari sa bansa natin ngayon? Nung panahon ni Duterte, talagang ang daming namimigay ng ayuda bukod sa gobyerno. Meron pa namimigay ng mga private, yung mga medyo mayayaman. Diyan nga sumikat si FLM, di ba? Bigay ng bigas. O meron pa mga community pantry. Oo. At saka matindi nangyari noon. Talagang pandemic yun. Paano kaya kung iba ang nakaupo nun at hindi si Duterte? Tapos yung mga tao ng gobyerno, dahil tuloy ang sweldo, hindi kami binibigyan ng ayuda. Okay lang sa amin yun. Kasi talagang eto nangangailangan ng ayuda. Yung mga at saka dati, ang nakakainis noon, yung panahon ni FPRID, si Duque. Doon maraming naiinis yung panahon ng pandemya. Ano-ano kasi inaano ni Duque. Napagalitan pa nga ni FPRRD. Trabaho. Pati OFW may ayuda eh. Ngayon, lahat gusto nyong bigyan. Hindi nyo kayang bigyan ng lahat. 110 million yan. Kakapusin kayo yung 500 billion. Kaya pabor sa amin yan. Dahil alam ng mga tao sa probinsya na ang nabibigyan ng ayuda, yung mga malalapit kay kapitan. Mga tao nila. Totoo yan. Yun ang nauuna. Di ba? May epekto ba yan sa survey? Tagal nyo na namimigay ng ayuda, wala pa rin Okay, eto po, usapin po ng survey. Taas po ni BP Sara, no? Before po tong survey ng Pulse Asia, napuna natin yan. Di ba galit na galit ako? Sabi, ang banat nila, bumababa yung survey, yung rating ni BP Sara, bumababa naman talaga. Pero, bumababa rin sila. Alam nyo kung bakit pare-parehong bumababa nun? Yan na yung tapos na kasi unity team eh.
Papaliwanag ko lang ha. Yung unit team kasi Marcos Duterte, wag na tayo magbulahan. Oo. Wala naman yan. Angkas lang yung iba yan. Marcos Duterte yan. No? Para yung malakas. Malakas na malakas. Kaya ngayon, nagkakanya-kanya na. Yung mga Marcos na lang. Pag sinarvey sila, Marcos na lang. Yung mga Duterte, tayo, tapos na yung unit team, Duterte na lang. So, ibig sabihin, hindi talaga bumaba yung nahati na talaga. Nabiyak na yung unity. Yan na yung epekto ng pagkawala na unity. Dati kasi, pareho silang antas pa kasi unit team pa yun. Magkasama yung boto nila, yun pa rin yun yung mga unang buwan, yung mga unang taon. Pero etong biyak na unit team, yan na talaga yung boto. Kaya kung si BP Sara nangunguna pa rin, pinapakita nila bumababa si BP Sara. Pwede nga yun kasi nga nagkakanya na Wala na ngayon na yung mga Marcos na lang sila, hindi na sila Duterte. Yung mga Duterte, lalo na. Ngayon, dahil ang dami ring nabudol sa mga Marcos, Duterte na rin sila ngayon. Ang point ko lang, before tong mag-resign si BP Sara, may pagbaba talaga. Pero ngayon, ang taas na. Ibig sabihin, mas marami yung ayaw talaga sa Marcos. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.